ang mga notices galing sa Interpol ay hindi po international warrants. There is no such thing as an international warrant of arrest. Okay? So, ang ibig sabihin lamang yun yan ay may mga konsepto doon sa Interpol processes na notices. Red notice, blue notice, yellow notice. Depende kung anong tulong o anong koordinasyon ang hinihingi ng isang member state sa kapwa member state niya, yung requested state for example. So, ibig sabihin lamang ho niyan, kung tayo ay makakatanggap ng isang notisya properly issued by the Interpol, we are obliged to accept them and study. Doon papasok din ho yung pangalawang aspeto ng sinabi ng ating kalihim, Boying Remulla, na aralin at suriin mainam kung yung bang hinihingi na pag-aresto or anuman tungkol sa warrant sa labas. Remember na yung warrant of arrest kasi is territorial in character. Ibig sabihin lamang yan, pwede mong i-implementa yan doon sa limits ng iyong territory. Nothing outside of that. And you can only extend it, quote-unquote, constructively by way of treaties. At doon po papasok yung Interpol. Now, with that valid warrant of arrest here in the Philippines, hindi mo naman pwedeng implementa sa Timor-Leste, di ba? So, ang paraan niyon ay red notice, pumunta yung Interpol doon, binigyan ng notice, yun namang Timor-Leste bilang responsableng miyembro ng Interpol, tinanggap nila at inimplementa yun. Pero, nandun na tayo ngayon sa konsepto ng inaaral. Di ba? Hindi naman nila binigay kaagad yung tao eh. Si Congressman Arnie Tevez, pending pa yung kaso niya. Bakit? Kasi nasa judicial processes. Nandun yung sinong nag-implementa nito? Timor-Leste Police Enforcement. Sinong nagdedetermina kung tama ba o hindi? Timor-Leste. Ganon ang sistema niyan. Kasi